Bumaba ng halos 200 ang mga firecracker-related injury ngayong kumpara noong nakaraang taon. Gayunpaman, marami pa rin sa mga napuruhan, mga batang edad na 6 hanggang 10 taon. At marami sa kanila, passive users o nadamay lang sa pagpapaputok ng iba. May report si Jam Sisante. Kahon-kahong nakumpiskang paputok ang iniloblob sa tubig sa La Union kahapon para hindi na magamit pa. Pero sa gitna ng pagsira, nagputukan ang mga ito. Buti na lang at walang nasugatan. Sa Pangasinan, nalapnos ang ari ng 5 taong gulang na lalaki matapos maputukan ng kanyang laroang baril. May pulbura ang baril-barilan. Nakasukbit daw noon ang toy gun sa pantalon ng bata nang makalabit nito ang gatilyo. Mayroon siyang ball skin sa may masilang bahagi ng kanyang katawan. Nilagay niya doon sa pants niya. Tapos nilagyan ng pulbura. Nung hinugot niya, accidentally, biglang nakalabit niya. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Pero sa Davao naman, 3 residente ng New Bataan, Compostela Valley ang isinugod sa Southern Philippine Medical Center matapos mabiktima ng paputok. Nalapnos umano ang mukha ng isang bata dahil daw sa pinaglalaro ang pulbura, habang pinatulan naman ng 3 daliri ang isang lalaki. Pero sa kabila ng mga insidenteng ito, mas mababa raw ang bilang ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala na naitala sa 2012 kumpara noong 2011 ayon sa DOH. Sa pinakahuling tala, 789 ang firework-related injuries itong nakaraang holiday season. Mababa ng 21% kumpara sa halos 1,000 na sugatan noong 2011. Sa bilang na ito, 765 ang dahil sa firecracker blast injuries, 2 ang dahil sa pagkalunok ng paputok at 22 ang tinamaan ng ligaw na bala. May isang lalaki rin sa Bulacan na nagkatetano matapos maputukan ng kwitis. Hindi masagot ng DOH kung matagumpay ba ang kanilang kampanya laban sa paputok. Ang tinitingnan namin kasing mga indikasyon ng success ay walang mamamatay, subalit may isa nang namatay. Mababawasan yung bilang ng biktima ng paputok, isa yon. Tapos hindi gaano marami ang matetetano, meron na tayong isa. Kinonde na rin ng DOH ang pagkamatay ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia ng Caloocan City. Wala pong saysay at isa pong barbaric act po ang indiscriminate firing at ito ay hindi po dapat kasama sa tradisyon natin na pagdiriwang sa bagong taon. Kahit bumaba ang bilang ng firecracker injuries, pinag-aaralan pa rin daw ng DOH ang posibleng pagrekomenda ng firecracker ban, partikular dito sa Metro Manila. Kukonsultahin daw ang mga kasulukuyang opisyal ng gobyerno at mga mananalo sa 2013 elections bago ilabas ang kanilang rekomendasyon. Jam Sisante, GMA News.